sama-sama tayong magiging saksi. Ilang oras bago isara ang kabaong ni Pope Francis, wala pa ring patid ang pagdating ng libo-libong nais magbigay respeto sa huling pagkakataon. Hanggang alas 7 ng gabi, oras doon, papayagan ng public viewing, habang isasara na ang pila para makapasok sa Basilica bandang alas 6 ng gabi. Alas 8 ng gabi naman, nakatakda ang rite of sealing of the coffin. Nakahanda na rin ang puntod at ang paglilibingan kay Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major. Dadalohan po ito ng mga world leader, kabilang na sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos na dumating na sa Roma. Umabot na po sa 150,000 ang nakapagbigay pugay kay Pope Francis sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Ngayon pong bisperas ng kanyang libing. Ating saksihan. Paikot-ikot na pila mula sa St. Peter's Square. Abot sa mga kalapit na kalsada kung saan tanaw ang St. Peter's Basilica. Mabagal ang lakad ng mga tao para sa ilang minutong pagkakataon na makapagdasal at bigay respeto kay Pope Francis. Huling araw na ng burol sa St. Peter's Basilica bago ang funeral mass at libing bukas ni Pope Francis. Alas 12:30 ng madaling araw ng Biyernes nagtapos ang ikalawang araw ng public viewing. Matapos na ang mahigit 3 oras, nagbukas uli ang Basilica para sa mga nakikiramay na umabot na sa 130,000. Excited is not the word, but we're waiting this moment for a long time now to come and see the Pope. And we're waiting since 7 in the morning. Nasa 4 na kilometro ang layo ng St. Peter's Basilica sa St. Mary Major Basilica kung saan ililibing si Pope Francis bukas. Marami na rin nagtitipong mga deboto roon. Kagabi, nanguna si Luis Antonio Cardinal Tagle sa pagdarasal ng Rosario sa St. Mary Major. Inilabas ng Vatican ang larawan ng magiging huling himlayan ng Santo Papa. Simpleng puntod na ang nakalagay lang sa tombstone ay Franciscus, alinsunod sa kanyang hiling. May imahe din ng pectoral cross na isinusuot ng Santo Papa sa kanyang dibdib. Ang materyales na ginamit sa puntod nagmula sa Italian region ng Liguria na pinagmulan ng kanyang lolo't lola. Malapit ito sa altar of St. Francis. Sa St. Mary Major Basilica kung saan madalas magdasal si Pope Francis noong nabubuhay pa. Nakapunta pa nga siya roon noong April 12 pagkatapos siyang ma-confine ng mahigit 1 buwan dahil sa double pneumonia. Ilang beses naging saksi ang St. Mary Major sa mga mahalagang punto ng papacy ni Pope Francis. Kada biyahe niya abroad, doon siya nagdarasal sa harap ng Salus Populi Romani. Imahe ng Birheng Maria at ng Batang Jesus na batay sa Catholic tradition ay ipininta ni St. Luke the Evangelist. Doon din siya nagdasal matapos siyang mahalal na Santo Papa noong 2013, maging noong COVID pandemic at noong maoperahan siya noong 2021 at 2023. Bukod kay Pope Francis, 7 Santo Papa na ang nailibing sa St. Mary Major. Si Pope Francis ang unang Santo Papang ililibing sa labas ng Vatican matapos ang mahigit 1 siglo. Pero sa St. Peter's Square pa rin ang kanyang funeral mass gaya ng mga nauna sa kanya. Ayon sa Vatican, mahigit 130 delegasyon kabilang ang 50 head of state ang dadalo sa Sabado. Kabilang dyan sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Dadalo rin sina US President Donald Trump at plano rin magpunta ni former US President Joe Biden. 10 reigning monarch din ang dadalo. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Mahigit 200,000 ang inaasahang dadalo sa funeral mass para kay Pope Francis sa St. Peter's Square sa Vatican. At handa na rin ang pwesto ng media, gayon din ng mga medical personnel. Saksi, si Vicky Morales. Dito sa harap ng St. Peter's Basilica, puspusan na ang paghahanda para sa funeral mass ni Pope Francis na dadaluhan ng daang-daang world leader. Nandito po tayo ngayon sa St. Peter's Square at sa isang kanto nitong plaza, makikita natin itong scaffolding na itinayo para sa mga miyembro ng media na magko-cover sa funeral mass ni Pope Francis. At eto naman sa isang kanto ng St. Peter's Square, itong area kung saan nagkumpul-kumpulan ang mga broadcast journalists mula sa iba't ibang panig ng mundo. At eto naman sa isang bahagi ng St. Peter's Square, makikita natin itong mga puting tent na ito. Ito yung mga medical tent. May mga paramedic dyan para magbigay ng paunang lunas sa mga nangangailangan nito.
Binisita rin namin ang Philippine Embassy to the Vatican na ilang hakbang mula sa St. Peter's Basilica. Having met Cardinal Tagle several times here, I know that he is deeply saddened by the loss of Pope Francis, who I believe is not just a boss technically, but I guess a personal friend, somebody who I think medyo similar talaga yung kanilang mindset and approach. We share his sadness in the passing of a friend and a mentor. Ibinahagi sa amin ni Ambassador Myla Makahilig ang naging impact ng Santo Papa sa buhay niya. For me personally, of course, the most memorable will be the time that I presented my credentials to him as the Philippine Ambassador to the Holy See. And this was in November of 2021. One thing for certain is you'd really feel that he's such a kindly gentleman, yung tunay na lolo. You know? That encounter in 2021 was a happy occasion for me personally. It's my first assignment as an ambassador. I had my family with me, and si Pope Francis was very kind and very generous in his time when we were presented to him. Maging ang ibang staff sa embassy, sobrang na-appreciate ang pakikipagkamay sa bawat isa sa kanila tuwing may diplomatic function sa Vatican. Mula rito sa Vatican City, ako po si Vicky Morales para sa GMA Integrated News. Posibleng abutin ng kalahating oras ang prosesyon mula sa St. Peter's Basilica patungo sa Basilica of St. Mary Major, kung saan ililibing si Pope Francis. Ayon sa Vatican, libing ng isang pastol at hindi ng pinuno ng isang bansa ang gagawin bukas para kay Pope Francis. At sa funeral mass, pagsusunod-sunurin ang mga dadalong dignitary batay sa protocol. Una na ang Pangulo ng Argentina, na bansang pinagmulan ni Pope Francis, susundan ng Head of State ng Italia, ng mga miyembro ng mga royal family at iba pang pangulo. At kapag ipinunosisyon na ang kabaong ng Santo Papa patungo St. Mary Major Basilica, hindi raw ito idadaan sa St. Peter's Square at sa halip ay dadaan sa Perugino Door papasok ng Vatican. Magiging pribado naman ang mismong paglibing kay Pope Francis. Sa di mabilang na nakasalamuhan ni Pope Francis sa 12 taon niya bilang Santo Papa, espesyal ang mga pagkakataong kasama niya ang mga bata. At laging laman ng kanyang mga mensahe at panalangin ang mga bata. At hindi niya nalimutan ang mga naiipit sa karahasan, gaya ng mga digmaan. Ating saksihan. Minahal na marami si Pope Francis, hindi lang dahil sa kung paano niya pinangunahan ang simbahang Katolika, kundi dahil sa mapagkumbaba niyang pakikitungo sa mga tao, lalo na sa mga bata. Binasbasan at hinagkan niya ang mga may sakit at may kapansanan. Hinikay at niilapit sa kanya ang mga bata. At sa bawat sandali ay nagpakita siya ng tiyaga at pagiging masayahin. Dinamayan ang mga hinagupit ng unos. Kahit nagsunit ang panahon sa Tacloban, bumaba siya mula sa Pope Mobile para kamustahin at ipagdasal ang mga batang survivor ng Bagyong Yolanda. May sandaling sumalungat din si Pope Francis sa protocol at ginulat ang lahat nang lumabas siya sa likod ng Manila Cathedral. Saka naglakad patungo sa tahanang kumakalinga sa mga street children. Katuparan daw ito sa hiling mismo ng mga bata na makapiling ang kanilang Lolo Kiko. Walang sawa rin siyang nakinig sa mga naghihinagpis. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Buong pusong ipinadama ang pagmamalasakit. Real love is opening yourselves to the love that wants to come to you. Y a Dios decimos que es el Dios. And we say that God is a God of surprises because He always loved us first. At pagkikipagkapwa na nasaksihan ng mga mata ng mga bata. Gagayain ko po siya. Tutulong sa kapwa-tao. Bukod sa paghahayag ng salita ng Diyos, ilang beses ginamit ni Pope Francis ang kanyang boses
para manawagang itigil ang mga gera at karahasan bilang pagsaalang-alang din sa kapakanan at kinabukasan ng mga bata. In nome di Dio vi chiedo fermate questo massacro. Malugod niyang tinanggap ang mga refugee kahit saan siya magpunta, pati mga migranteng naiipit sa krisis sa iba't ibang bansa. Di rin ang husga sa mga di naniniwala. Minsang may 8 anyos na batang dumulog kay Pope Francis. Mapupunta raw ba sa langit ang namayapang ama na hindi raw mananampalataya sa Diyos? Sabi ni Pope Francis, tanging Diyos ang nagpapasya kung sino ang makakapasok sa langit. At may puso ang Diyos para sa isang mabuting ama. Chi dice chi va in cielo è Dio. Ma com'è il cuore di Dio davanti a un papà così? Com'è? Cosa vi sembra a voi? Un cuore di papà. Ang maikling sandaling yon, pinawi ang pighati sa puso ng bata. Però devo dire che è stato piuttosto rassicurante abbracciarlo e comunque mi è stato di conforto. Larawan din ng kababaang loob ang paghingi niya ng tawad sa naging papel ng simbahan sa pagpapahirap na naranasan ng mga katutubo, kabilang ang mga bata sa paaralan. Nasa harap namin ang Papa! Nasa harap namin ni Vicky Morales si Pope Francis! Sa paglisan ni Pope Francis, kasama sa mga iiwan niya ang ipinadamang pagmamahal sa bawat nilalang mula sa pinakamusmos. Ang mensahe niyang ipinarating sa bawat sulok ng mundo, walang papantay o mas mahalaga sa buhay ng isang bata. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.